Hello friends! How are you? So nagpa-check up na ako, and then as I expected, I've gone through ultrasound and then chinek lahat, and then the good thing is yung ovary ko lahat normal, right and left, but yung diagnosis ng doctor is endometriosis. So I need to ni-recommend ng doktor na kailangan akong mag-take ng oral contraceptive. And then, kinunan din ako ng blood test to make sure na walang problema. Hindi pa malalaman yung result today, so kailangan ko pang bumalik next month for follow-up check-up. 10 years ago, nag-pills ako, but hindi carry ng body ko. Talagang nagma-migraine ako, talagang as in very bad headaches. But sabi ng doktor, ito daw maganda. So, I'm gonna try this oral contraceptive na nirecommend ng doctor. Let's see kung okay lang ba sa akin. Kasi usually pag nagpipills ako, sasakit talaga yung ulo kasi meron akong migraine. Yung migraine ko naman is connected sa aking menstrual cycle. So, medyo ang hirap talaga maging babae. But anyway, ayan, umulan ngayon. Hindi ako nagdala ng payong sa loob ng clinic, kaya medyo nabasa ako. But anyway, so update ko kayo mamaya. Pupunta muna ako sa pharmacy at kukunin ko yung pills na nareseta sa akin ng doktor. And yeah, thank God na walang serious na problem. Sabi ng doktor, mag-ingat lang daw ako sa thrombosis, yung parang kasi pag nagtitake ka daw ng pills is my chance na magkakaroon ng mga blood clot or something. So yeah, but anyway, I think from now on, magkakaroon ako ng mga regular check-ups. And ang hirap talaga, every month nagsasuffer talaga ako ng diarrhea, headaches, and cramps. But anyway, at least na nakikita kung ano talagang reason ng pagkakasakit ng puson ko or sa tiyan ko and everything. Ayan friends, nakuha ko na yung pills. Ito yung pills na nireseta sa akin. Tawag dito is Doro-Ethi na pills. Na-try ko yung nakalimutan ko lang yung pills na nagamit ko 10 years ago. Not 10 years ago. I think 10 years ago or mga 9 years. Pero hindi ito. And first time kong mag-take ng pills dito sa Japan. So, let's see. Sana wala siyang side effects sa akin kasi usually pag nagtitake ako ng pills, sumasakit yung ulo ko. But hopefully, sabi naman ng doktor, maganda daw to. So, hopefully nga, sana maganda to. So, babalik pa ako next month for my follow-up check-up and to see kung okay ba sa akin tong pills na to. But if okay to, ayan, bibigyan ako ng doctor. I think good for 3 months. And then, at saka babalik din ako for the results sa aking blood test. So, sana okay lang lahat, normal lang lahat. But at least, parang ako na ngayon. Medyo na-relax na ako kasi at least okay yung ovary ko. And walang cyst or anything, wala. Just because, yun nga, yung diagnosis na endometriosis. Magre-research pa ako more to understand why it happened, ano ang dahilan. Hopefully, pag nag-start na akong mag-take ng pills is magiging better na yung feeling ko, especially especially sa period ko. And mag-ingat kayo guys, especially sa mga babae dyan. Make sure talaga na kung may nararamdaman kayo, dapat talaga na magpa-check para naman sure na okay yung health nyo, especially sa ating mga babae kasi hindi biro ang magiging babae. Kain tayo guys. Meron pa akong i-chika sa inyo. Gusto ko lang i-share na yung doktor today, yung communication namin, good thing is English. And kasi usually yung mga doktor dito hindi sila nag-i-English. Talagang ikaw talaga yung mag-a-adjust. Kanina yung doktor ko sobrang bait. And not only bait, easier for me to explain yung symptoms ko. And then magaling din siya mag-English. Very fluent siya sa English. Kaya nagkakaintindihan kami, which is very good point for today's check-up. And then ano pa? So kain pala tayo. Ayan, meron ako ditong cream box bread at saka kape. So, ito yung famous na bread dito sa lugar namin. Ito yung pinagmamalaki nila na tinatawag na cream box bread. Ayan. So, ayan. Back to the topic. So, yun nga, naging easy yung conversation namin kasi English. Kasi usually yung mga doctors dito, hindi sila, though marunong silang mag-English, para siguro nahihiya or yung pride nila, ayaw nilang magsalita ng
English. Nasa Japan ka, kailangan gawin mong lahat, or nasa Japan ka, kailangan mong maintindihan yung Japanese. Parang ganun yung feeling ko sa ibang doktor. But luckily, yung doctor today, hindi ganun. Very open-minded yung doctor. I super like the doctor today. Yun yung nakaganda ng doctor today kasi nagkakaintindihan kami. So, ayan, ano pa ba? Kain muna tayo. Sobrang sarap nito. Tingnan niyo. Cream yung nasa ibabaw. Para siyang Para siyang custard white cream. Parang ganun. Tapos, yung mga nurses naman, sobrang bait din. Kasi minsan, yung mga mga nurses or sometimes doctors, medyo suplado din dito sa Japan. But I'm so lucky na today hindi ganun, very very accommodating. So so far nakapunta na ako dito sa ophthalmology sa mata. That was all. They also very accommodating, lalo na yung doktor, sobrang bait. And then pangalawang check up ko na to dito sa lugar namin, sa pinaglipatan namin. So far, yung mga doctor dito, very open-minded. Talagang, tawag dito, talagang gagawin talaga nila ng paraan para yung mga foreigner katulad ko, maintindihan yung mga problema namin sa kalusugan namin, which is very good. Kasi hindi lahat. So far, nakatira na ako sa 3 prefecture dito sa Japan. And so far, this is the best place para sa akin when it comes to mga doktor. Minsan ipagagalitan ka pa. Lang guys, nakalimutan ko i-share sa inyo na sobrang bait ng doktor today. So ingat, bye bye.